Breaking reports suggest Iran's supreme leader has been killed as US-Israeli attacks on Iran escalate into a regional battle. Iran has responded forcefully with strikes on Israel and neighboring Gulf countries, saying it will retaliate with no red lines. Let me take you through what's happened so far. At 9:30 a.m., a joint aerial attack by the United States and Israel hit several cities across Iran, targeting government and military buildings. These included the intelligence HQ of the Islamic Revolutionary Guard Corps in Tehran and the residence of Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei. Iran's government said he'd been moved to a safe location outside of Tehran and that President Masoud Pezeshkian was also unharmed, launching multiple strikes towards Israeli cities and US military assets in neighboring Arab countries. The Bahraini government called the attack treacherous. It also launched multiple missiles at the Al Udeid air base in Qatar, which hosts the US Central Command and about 10,000 troops. The attacks were intercepted by air defenses, though there are reports of missile fragments landing in residential areas. Another attack was launched at Al Dhafra air base in Abu Dhabi and the Al Salim air base in Kuwait, as well as Prince Sultan air base in Riyadh, where the US has key regional air defenses, school for girls in the city of Minab, hit by Israeli airstrikes. According to officials, more than 60 have been killed. Ito po ang mga sitwasyon sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa gera, sa girian ng Iran, Israel at sa pagitan ng US. At yan mga kaibigan ang reality na sinasabi ng Biblia. In Matthew chapter 24 ay nangyayaring patuloy ang mga propesiya na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na sa mga huling araw ay mangyayari ang mga digmaan sa kabi-kabilang mga bansa. At mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ay tunay ng mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, kaibigan, huwag na tayong maging patulog-tulog. Dapat nagbabantay na tayo dahil ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi natin nalalaman kung gaano nakalapit sa mga ganyan nangyayari sa ating mundo. Kaya dapat, kung alam mo at nakikita mo ang mga pangyayaring ganyan sa ating mundo, dapat pa nga nalalo tayo naghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi lang yun, na dapat magkaroon tayo ng desire na makapag-akay pa ng kaluluwa sa ating Panginoong Hesukristo. Unang-una yung mga mahal nyo sa buhay. Dahil pag dumating ang rapture, alam ko at tiyak ko na hindi nyo rin gusto na maiwan ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya ngayon pa lang ay akayin nyo na ang inyong mga mahal sa buhay. At sunod yung mga malalapit sa inyo, mga kaibigan nyo, mga katrabaho nyo, sharean nyo na ng simpleng kaparaanan ng kaligtasan upang sa mga huling araw at sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay makasama tayo sa rapture. At ipag-pray po natin ang mga kapatiran po natin sa iba't ibang panig ng bansa dahil sila ay nadadamay dahil yung mga airbase ng US ay binabanatan din ng Iran. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, maging focus tayo, maging alerto tayo, maging sensitive tayo sa nangyayari sa ating paligid dahil ayan ang mga tanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga taong hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at napapanood mo at umabot ka sa bidyong ito, kaibigan, hindi po relihiyon, hindi kung ano pa mang gagawin mo sa mundong ito, hindi yung tubig bautismo, hindi yung mga pagtulong mo sa kapwa, mabuti ang lahat ng yan. Pero hindi yan yung magdadala sa iyo pagdating sa kaligtasan. Ang magdadala sa iyo sa kaligtasan ay yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesukristo, sa tinapos niyang gawa doon sa krus ng Kalbaryo, na kanyang dugo ay natigis, nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Wala pong ibang naglilinis ng kasalanan maliban sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang gagawin mo lang, kailangan mong manampalataya ng buong puso na siya ay namatay, inilibing at nabuhay magmuli. Manampalataya ka na siya lang ang kayang magligtas sa iyong kaluluwa para pag dumating ang takdang araw mo o di kaya naman ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi ka mapupunta sa impyerno kundi makakasama mo ang ating Panginoon. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.